what's up mga ka-gym vlog? Welcome back sa aking YouTube channel. So, isa ka rin po ba sa nagkaroon ng yellow warning or nagkaroon ng violation sa ating YouTube channel? Isa rin po kasi ako sa nagkaroon ng violation or yung tinatawag na warning or yellow warning sa ating YouTube. So, gusto ko rin pong matanggal ito kasi nga nakakatakot kapag once na ma-demonetize yung ating YouTube channel ay pwedeng mawala ang inyong pinaghirapan. Lalo na yung inyong mga video, pwede pong tanggalin yun. So, paano ba ang dapat gawin? Dahil nga, sa pagkakaalam ko, meron po tayong bagong update ni YouTube sa atin na pwede na daw alisin or tanggalin yung yellow warning or sa nagkaroon ng violation sa YouTube. Magagawa mo lang po yun kung ikaw ay mag-a-apply or mag-a-appeal. At pagkatapos nun, pag natapos mo na mag-apply, ay pwede na maghintay ng 3 months, saka na po mawawala ng kusa yung yellow warning. So yun lang po, share ko lang po sa inyo, step paano nga ba mag-appeal dito or mag-apply para po matanggal yung ating yellow warning sa ating YouTube channel. So ipapakita ko nga sa inyo. So tara, umpisahan na po natin. Okay, umpisahan na po natin. Puntahan lang natin yung ating Google Chrome. Ito, i-click lang po natin to. Din dito, i-search po natin www.youtube.com dashboard. So, ito po na, dito po tayo ma-redirect sa ating, kailangan po naka-desktop site po siya, guys. Dito sa may ito, click nyo yung 3 dot. Yan. Kita nyo naman. Okay, dito naman po, pag ganito po yung nabago na po kasi yung settings ng ating YouTube dito sa Google Chrome kapag tayo nag-open. I-click po natin tong customize channel. So, ayan. Antay lang po natin pag ganyan po siya na. Hihintayin lang po natin yan. So, nito na po tayo. At dito naman guys, ito, zoom ko lang. Ito, click natin to. Yan. Ito. Yung pinaka una. Ito, yan. Yung pinaka dashboard. Click natin po yan. So, makikita nyo dito sa aking account, sa aking channel dashboard sa YouTube, is meron po akong violation. Ayan. Yellow warning po yan. Active community guidelines or strikes. Active community guidelines strikes. So, isa rin po ako sa nagkaroon ng warnings. Base sa nalaman ko ay pwede na po tayong mag-appeal or mag-apply ng ating warning, yellow warning. So, pwede na po tayong mag-apply dito para po matanggal po yung ating warning sa ating YouTube. So, napakaganda yung update nila dito. So, kailangan mo lang pong mag-apply. So, paano nga ba gawin? Ito na nga po, ituro ko na po sa inyo. So, una po ay click po natin yung warning, yellow warning. Ito, click po natin to. Antayin lang po natin yan. So, ito na po yung makikita nyo sa inyong dashboard. So, makikita nyo yung aking nagkaroon ng violation. So, ito nga po yun. Ayan. So, dati din kasi nagkaroon ako ng ganito. So, na-approve po siya dati. Ayan. Yung nag-appeal ako, na-approve po siya. So, meron akong pangalawa. So, dito sa content deleted by the user. So, na-delete na po yun. So, nagkaroon ako ng warning on April 9. Doon ako nagkaroon. So, dito po, makikita nyo dito yung take action. So, ito po yung i-click nyo. Click nyo lang po yan. At pagkatapos, mag-loading po yan.
Antayin lang natin ng konti. So ito po ang makikita ninyo kapag once na-click nyo po yung i-click lang po natin tong begin review. Ayan. So dito mga ka-Jane Vlog, makikita nyo dito, basahin nyo lang, take a look at your content keeping policies in mind. So dito guys, kailangan nyo lang pong next. Kayo na pong bahala magbasa dyan para mas maintindihan ninyo. Click po natin yung next. So dito na po tayo sa what do you want to do? Okay, dito na po tayo sa tick training. How it works. Kailangan lang po natin sagutin yung kanilang 7 question. Okay lang naman kahit nagkamali ka kasi pwede naman at pwede mo namang ulit-ulitin kung may mali ka doon sa sinagot. Ngayon, if you violate this policy again, once na nagkaroon ka ulit ng violation within 90 days, magkakaroon ka ulit ng strike. So, kaya galingan na lang po natin. If you violate a different policy, you will get a warning. Kung iba naman na policy, magkakaroon ka ulit ng warning. You can still decide to appeal later. Pwede ka na ulit appeal. Yun lang po natin ang gagawin natin. So, pagkatapos po niyan guys, kapag okay na, i-click lang po natin yung take a training. Pag ready ka na po, click na lang po natin yan. Okay, so nandito na po tayo guys, about the training. Okay, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Okay, we want you to create a share your content confidently in this training. Scenarios related to the policy and violated. You have unlimited attempts to get it right. Okay? Ito lang po yung mga pwede nyong basahin. Hindi ko na po babasahin lahat. Kayo na po bahala magbasa nito. Basta, importante na basahin nyo yan. Okay, pagkatapos nyo po nyan, i-click nyo lang po yung next. Yan. Click lang yung next. So, ito na po. Mag-uumpisa na po tayo dito. Okay, so dito na po tayo sa tinatawag nilang 7 question na dapat nating sagutin. Although, hindi naman po siya kailangan na pag nagkamali ka ng sagot is okay lang naman po kahit nagkamali ka ng sagot kasi pwede mo naman pong ulitin. So, bibigyan ko po kayo ng example. So, ganito po dapat gagawin nyo. For example, ayan, babasahin nyo lang po yung mga nakasulat po dyan. Kayo na po bahala kung ano yung sa tingin nyo yung sagot ninyo. So, sa akin, try ko, no. Pagka-click mo ng ito, yan, ito, nakapili ka na, i-click mo lang yung check. Diyan mo malalaman kung mali yung sagot mo. Yan sa akin, mali po yung sagot. So, huwag kayong mag-alala, pwede naman pong ulitin yan. So, i-click mo lang yung try again. Siyempre, yes yung sagot, yung tamang sagot. So, click na natin yung check. So, ganyan po yung lalabas dyan. That's correct. So, pag okay na po yan, ayan, makikita nyo dito sa gilid. Mayroon pong next. I-click nyo lang po yan. Okay? So, ayan, basta basahin niya lang. Hanggang 7 question lang naman yan. So, pag okay na po, so, pabibilisin ko lang ito kasi para hindi na tayo magtagal sa video. Para hindi matagal yung video natin. So, pagtapos na po kayo, ayan po yung makikita ninyo. Nice works, you have complete training.
We appreciate you taking the time to help us keep YouTube safe. Check out our community guidelines anytime you're unsure about posting content. So yun po yung dapat niyong basahin kapag once na na-complete nyo na po yung 7 question. So basa-basahin nyo na lang po. Ito po yung nasa box, pakibasa na lang din. So ngayon babasahin po natin to. What next? Your warning will expired on March 12, 2024. So sa March 12, 2024, doon po mag-expired or matatanggal yung aking yellow warning or violation sa YouTube. So napakaganda yung update ni YouTube ngayon. If you violate the harmful or dangerous policy again before this warning expire, you will get a strike. So kailangan talagang mag-ingat po tayo. If you violate a different policy, you get another warning with the opportunity to take another training. So ganun talaga yung mangyayari kapag once na nagkaroon ulit tayo ng violation, magkakaroon ulit tayo ng warning kung ibang violation ulit yung nagawa natin o nalabag natin. So ganun po itong So ang gagawin lang po natin dahil tapos na nga po ako mag-take ng training 7 question is maghihintay na lang ako. Mag-expire yung natin after 3 months. Yun po yung pag-expire ng ating in-appeal dito sa YouTube. So, di ba, napaka-ganda po yung balita or napakaganda yung update ni YouTube. Kasi lahat, katulad niya po sa akin, isa rin po akong nagkaroon ng violation. So, nanghinayang ako once na nakatatlo ka kasi ng warning, ay pwede pong mawala yung inyong pinaghirapan na video or buong video nyo or lahat ng video nyo ay mawawala po yun. Sa madaling salita, yung pinaghirapan mong channel ay mawawala. So, ganun po kapag nakapag-3 strike ka na dito sa YouTube. Kaya dapat ingat-ingat tayo sa mga ina-upload po natin. So, yun lang po. Sana nakatulong itong video na to. Gusto ko lang po talaga siyang i-share sa inyo at ibalita baka sa mga hindi po nakakaalam. Sa mga nakakaalam, good luck sa inyo. So, inuulit ko po, ganun lang po kadali. At pwedeng-pwede na po tanggalin yung ating mga yellow warning or nagkaroon ng violation dito sa YouTube. So, yun lang po ang gagawin nyo is mag-a-appeal lang po kayo at mag-detect din po kayo ng 7 question na training. So, huwag kayong mag-alala kahit mali-mali pa yung mga sinasagot nyo, okay lang. Pwede nyo pong ulit-ulitin. So, gano'n lang po. After 3 months, pwede na po mawala or maglaho na lang or pwede na mag-expired at matanggal na yung ating mga yellow warning sign. Okay, ganun lang inyo. And thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Jane Vlog. So good luck sa inyo. Thank you so much.